So live na live tayo, let's sa Basta Cafe! Dami! Ang daming fans naman ni Jen JC Ad, Santos. magingay Jen Ad! Walang budget. Jen Ad. Lower box! May millennial pause. Hindi nila alam kung sila yun eh. So, ang ating guest ngayon, first time sa Basta Cafe magre-recording. Kasi yung unang guesting niya ay Dito at Daan. Dito Nung at Daan. pandemic pa. Nung pandemic pa, correct. Nasa Netflix yan, di ba? Oo, tsaka sa YouTube. Yeah. Tsaka nasa... Ay, Tsaka sa Telegram. So, nagbabalik siya today para sa isa na namang Filipino film. Tsaka sunod-sunod din yung pelikula nitong guest natin. Kanina nga tinatanong niya kailan yung film namin na shoot namin sa Spain. Kasi Kasama ka doon. kasama siya doon. So, ang mangyayari, hindi ko na sabihin ko anong month. Every month, starting July, merong pelikula si JC Santos. Diba? Iba ang may anak. Kailangan kumayod po. Oo, kailangan Batang kumain. may laban. Correct. Okay, sige. Pero babalikan natin ang well-missed na series na to. Ang tagal na natin hindi na ganito. Actually. Racket Shooting pa more, a shooting and taping memoir. part Something. So 62. ngayon, ngayon, babalikan natin. Tapos yung next recording din natin, yun din yung babalikan natin kasi dahil nga sunod-sunod ang mga Filipino films na lumalabas at sunod-sunod din ang mga Hollywood films na kalabanin. Actually, ang mag-guest na next ay Fantastic Four. After JC Santos. Nilalabanan nila tayo, no? Yes. Oo. Kasi ako talaga. kakalabanin ko lang naman si Superman. Ano ba naman Actually, kasi yung last time nasa Pasig lang siya. So dito na siya next. Oo. Indie film. Indie film. Superman. Small film. Sa totoong buhay, hindi ko kilala si Superman. Hindi ko rin alam. Parang last ko lang siya nakilala. Sikat ba siya? Galing, Totoong question ba yun? galing, Alin? saan ba siya galing? Anong, Yung mismong artista. oh, yung artista? Akala ko. Ginawa naman ako bobo! Kasi di ba yung statement niya, actually hindi ko kilala si Superman. That Sino ba guy. siya? Saan ba siya galing? Netflix TV? series din siya. eh. Nasa Politician. Oh. Parang meron Si siya. David Coren Sweat. About Hollywood Netflix. okay. Oh. David lang siya nung high school. Oo nga. Tapos parang nag-Coren Sweat na Bata siya. pa tayo nun. At least di masyadong sikat. Hindi Pero masyado. JC Santos. Pero JC Santos Sino to. nakakilala kay JC Santos dito? Anong pangalan ng Superman? David Coren Sweat? Si wala. Sino yun? Wala. Hello. JC Santos. Tsaka nag-guess mo siya sa ang walang kwentang podcast. Hindi, Okay, hindi. hello. Hindi siya makakasabay. Okay, sige. Pakilala tayo. Pawis ka na agad mo. Ba't ganun ako giniginaw? Ininitan ka? Ligo-ligo din, te. Go. Pakilala ka na. Ako si JP at last ko nakatrabaho si JC sa Dito at Doon. And I must say, he's a really good actor. Wow. Ininitan Thank mo. you naman. But can you say he is a good director? Oo naman. ang hirap naman mag-describe ng director kasi nasa actor's point of view ako. Pero ang masasabi ko lang, every time na may nagdi-direct sa akin at klaro yung instructions, that's a good director. Yeah. Pero sa isang banda, no, pwede naman yung sagutin lang ng oo at hindi. No. Yun na sa utak ko actually. Dami sinasabi JC. Nasa niya to. This is his second and last guest. I'm sure, hindi nyo naman mamimiss si JC kasi every month nga, kapag tinatanungan namin kanina kung gusto niyang i-promote na yung mga susunod niya dito sa guesting na to. Ako si Tonette at last time kong nakatrabaho si JV. Si JC, I mean, our loyal customer. Last ko siyang naka-work ay nito lang. Yung Spain nga. Yung Spain. Pero as a producer ka doon. As a producer. Tapos, ginawa ni JC na Baguio yung one day lang siya. Yung ano? Yung Mas Malaga. matagal pa siyang nakalibot. Saya. Tapos yung dala niya doon, wala siyang check-in. Ganun siya Saya. kabilis. Casual. Oh. Hindi siya parang lang. Doon na lang nag-shopping ng panamit. Wala na, hindi na nagpalit. Side A, side B. Charing. Okay, our guest. Ako po si JC Santos. I am an actor for film, theater, and wala pang TV. So film, theater muna. Nakatrabaho ko si Direk. Meron ng TV. Nag-TV ka na madaming beses. Oo, pero lately, Ngayon, medyo matumal. Hindi ako regular sa TV. So si Direk JP sa Dito at Doon at si Direk Tonet sa Till I Met You at Kailan Lang.
Yun ba yung title mismo? Oo, pero i-bleep natin yun kasi bawal pa. Bawal. Oo. Sorry. May magagalit. Oo, sa Tilay Matthew din ko unang nakawit si Oo JC. nga. Okay, at ito ang Walang Kwentang Podcast presents Rocket Rocket Pamor, Pamor, Shooting Shooting and and Taping Taping Memoir. Ikaw muna na, chingok. Powered by I Am Rentals. Book your mics, camera, and Action. everything. Thank you, Thank you, Iron Iron Rentals! Ang ganda ng audio namin. Oo. Wag ko lang, wag daw lang lalapirutin yung ano. Check. Taray. Ang dami nagko-comment sa YouTube natin na naiiyak na sila kasi ang ganda ng ano. Pero alam mo, meron tayong ito yung mga, feeling ko, ito yung mga super loyal na mga listeners. Yung nagsabi na, di ba, pinaganda na natin, nagrenta na, ganyan. Meron pa yung nagsasabi na, namimiss ko yung dating audio. Nandito yon. Oo. Andito yon, feeling ko, yung nagsabi nun. Namimiss ko yung dating audio na naririnig natin para guhugas ng pinggan. Di na rin natin alam sa tayo lulugar eh. Oy, may camera doon, oh. Kita kayo doon. Hello kayo. Yes, hello! Ayan yung camera. Oo. Para mapakita natin na this is not just a regular podcast. Oh, but- na nangyayari talaga na may audience. Kasi may Yes. nakita rin kaming comments sa YouTube na wala namang audience talaga. Bakit parang may maingay? So ito na yung proof. Ito Meron nang may ba? naghuhugas. Thank you guys sa mga nagpupunta sa YouTube premieres namin. Thank you sa mga nagbibigay ng gifts. And we try our best na samahan si Chris doon. Kasi si Chris yung laging taga-bilang. Oo. Kung hindi 253 mapapagalitan Oo. siya. For that, thank you guys. Salamat. So if you want to be part of our live recordings at maging audience, punta kayo sa ito, ikaw na talaga kasi naano na ako. Kailan ka ba last hindi. nagkaroon? Ha? Uy! Punta kayo sa @AWKPstuffs at basta _cafe. Nandun yung mga schedule ng live recordings. Tapos, mabilisan itong nauubos. Actually, yung recording today, nilabas namin siya una muna sa mga VVIPs. Yes. Tapos, 2 days after, to public. Hindi umabot. Hindi umabot. Namimiss ko yung mga 45 minutes lang, tapos magka-cut yung Zoom, tapos... So, gusto ko gawin natin ngayon. At umabot ka ba to? Wala na. Ano na kami? Kaya na namin 1 hour. Sorry. Sorry Tapos sige, send namin yung bago link. Nakakaya. Ginawang parkadahan. Oh my God, wala pong budget. Oh my God! Pero balik naman sila, no? Anyways. Okay, sige. So, pag-usapan natin ngayon ang first of the, 5 films na magkakasunod ni JC. Except na ako meron pa siyang January at 5 February. films? 5 films na dire-diretso. Totoo? 5, yes. Totoo nga. Akala ko joke. Totoo. So, una, itong I Remember You. Oo. I remember you. Tapos yung mga susunod, surprise na lang. Actually, nasa Instagram ko. And then, Nandun siya sa Fantastic Four, ilalabas. Kaya pala yung nakapin sa'yo, 5. Parang nagtaka ko, parang pwede na pala yung 5 yung ipin. So, ang first ay I Remember You, starring JC and Balitang Ina. Si Mami Karen. Valine Montenegro. wala lang siya ngayon. Wala kasi Oo, siya dapat ngayon kasama kasi natin may siya. sakit siya. Pero, okay lang yan. Siya ang pag-uusapan natin. Oh, today. sige. Wala Okay, na. Backstab mo na siya now. Sa mga first time na manood ng series na to, ito yung nag-share kami ng mga funny experiences. Or minsan hindi funny. Oo. Tsaka minsan hindi tayo nag-share. No? Oo. Kasi naubos na. yung, Sobrang dami. alam mo, naisip ko na isang araw, parang shit, yung mga hindi ko na lang nakukwento ay mga bawal ikuwento. Kaya dapat mag-shooting na ulit tayo. Tinatanong kanina ni JC kung yung share ba niya ay galing sa I Remember You in Theaters July. July 9? July ipapalabas. 9. At nandito ang trailer. Ano ginagawa mo dito? Kala ko ba allergic ka dito? Guys, si Sagani Tenorio ang bagong area manager niyo. Bakit nga pala dito sa Boracay na pili mo sa Wala naman akong choice, pare. Hindi naman ako katulad mo na maraming choice kasi mayaman. Kung ako nga lang masusunod, this would be the last place on earth na pupuntahan ko. Eh bakit ka nga nag-resign? Hindi naman trabaho yung tinalikuran ko eh. Failed relationship. Totoo naman yun. Dinelete ko na lahat sa nakaraan. Sir, suko na yata ako sa isang member natin na hindi nagbabayad. Bakit? Magkano ba yung balanse nila? 285,000 pa po. Tao po! Gandang gabi po, card bank po! Baka po hindi ko kayanin. Si tatay, ate, kamusta? Ayun na nga tinawag ko sa'yo. Hindi na umiigi si Tatay Gani. Debbie? Will you marry me?
Engage na tayo, nagawa mo pa rin sa akin yun. Palibasa, ganyan kayong mga mayaman. It was a big mistake, Ken. Isang gabing malaking pagkakamali. Kasi po ma'am, banking is also about relationships. Unahin natin sa bangko is about trust and confidence. Ang mahalaga, yung samahan. Kasi yung buhay mo, yung trabaho mo. Maganda pa rin ang mga ngiti mo, pero malungkot pa rin ang mga mata mo. Hindi kita malimot, alaala kita. Minamahal kita, minamahal. Hindi naman utak ng nakakaalala. Puso na. I guess fate na rin yung gumawa ng paraan para ikita tayo ulit dito sa Boracay. Hindi ko naman ine-expect na magkakabalikan tayo. Yes. Sai, please. Yung I Remember You ay, ang cinematographer ay si Boy Boy Y. Eniguez. So si Sir Boy Y, isa siya sa mga Diyos sa cinematography. From TVC, di ba? TVC, tapos siya ang DOP ni Sigrid Bernardo sa Kita Kita. Tsaka sa JP Indra. Habak. Tsaka sa M... I'm drunk, yeah. Kasi naka-work ko nga siya sa Kita-Kita. Tapos doon siya kinausap. Yes. Tapos pumayag siya na walang TF. Charing. Siya na rin yung susunod kong cinematographer. Kasi wala ba? Walang bayad. So yan, isa yun sa mga Diyos. Tapos may uniform si Sir Boy di ba? Scrubs. Scrubs. Naka-scrub suit siya. Dati kasi siyang nurse talaga. Hindi, naka-scrub. Oo, Naka-scrub lagi siya. siyang Tapos, naka-scrubs. dahil nga daw, very comfy sa kanya. Tapos, naalala ko lang, hindi ko kasi alam na ganun yung uniform niya. Tapos, nung ginujoke sa akin na, galing kasi siyang ospital, pero dahil gustong-gusto niya magtrabaho, galing siya. Tapos naniwala ka? Wala, grabe naman yung dedikasyon. Wala, ang tandaan ni Sir Boy, talagang ganun pa rin ang ganun. Tsaka si Direk Boyway ang isa sa mga unang mga drone operators kasi nasa helicopter siya, literally. Wala pang drone. Wala Oh my pang drone. God. Para minsan na mukha siyang caregiver. Kasi yung may mga bata-bata, yung scrubs niya, ganyan. Yun Do yung you know that uniform he's a niya. bird watcher? Bird catcher? Yeah. Kilala niya lahat ng mga bird sa buong Pilipinas. Oh my God, even Big Bird. Grabe yung bird watching. Hobby ng mga mayayaman. Alam mo yung isa talaga. Ay, gusto ano, kong siya gawin. may-ari ng Hill Station. Ay, oo. Sa Baguio. Sa Baguio. Bakit di natin gawing boy-y memes? Totoo. Yun nasaan. Alam niyo ba yung Hill Station sa Baguio? Yun. Oo, katabi nun yung favorite natin na masahihan. Mount Cloud. Mount Charing. Ano tawag doon? North Haven. North Haven. Yung may multo. Meron siyang beach house sa Sibaltan, El Nido, Palawan. Dahil diver din siya. Ano ba yan? Ang dami niyang hobby. What can he do? Kapag talaga mayaman ka. Kapag talaga mayaman ka, no? Bet kayang i-avail yung bird watching. Madali lang. Ano? May PE na bird watching sa UP. Yes, apparently meron na nga. Pero Totoo ba hindi, yun? I think siya bird catching yata siya kasi may camera. Or bird photographer? Kasi bird watching, binoculars lang. Oh, magkaiba ba yun? Oo. Ba't catching? Ba't di mo niya kinukuha yung... Bird bird. taking. Check. Kasi mas mahaba yung mga lens nila, gano'n. Para silang may telescope. Pang Nat Geo, gano'n. Oo. Todo na yun. Todo na yung yaman, no? Yung ganun ka nakawalang magawa, no? Kasi naalala ko nung sinushoot namin to, may nakita akong bird. Tapos sabi ko, kilala mo yun? Sabi niya, oo! Tapos sinabi niya yung scientific name ng bird. Tapos, dapat yun yung mga kinukunan ko eh. Hindi kayo. Alam din niya sa'yo. Akala ko na tumitingin lang. Pero meron din akong friend na ganyan na... Hala, ayaw patalo nito, Net. Ano? Sino tong friend mo? Yun naman siya, nung Hindi, pero actually, yung bird watching, hindi naman siya kailangan mayaman ka. Kailangan lang, May eyes. Oo. Sana. Mabilis na mata. Okay, anyway, sige, pag-usapan natin ang... Anong gusto mong shooting or taping mem? Ako? Galing sa mem or Ikaw memes? bahala. Oo. Kahit Pwede- ano? Oo, pwede ka manira ng tao gaya ng Yung hindi ginawa masira ng yung guest career namin mo. mamaya. Ay, oh my God, wait lang, bago yan. Yung isa sa mga favorite guests ninyo, si Milo Elmido Jr., parte rin siya ng I Remember You. Pero rumakit siya. Ayan siya. Rumakit siya as a bird. Charing. Bird lover! Bird lover. Ha? Kasama
team, di ba? Sama siya sa promo team. As the bird lover. Bawal ba? Anyway, go. Ako, since mainit ngayon ang topic ng Eddie Garcia, meron akong kwento kay Tito Eddie. Kasi Isa ba siya sa mga hindi sumunod sa Eddie Garcia? So, kung di nyo nalalaman, nung pinakaunang days ng probinsyano, naging young Eddie Garcia ako. Talaga? Oo, tapos nakasama ko siya sa tent. Hindi pa niya call time kasi ako yung pinakaunang nandun. Dapat 7 a.m. ako. So parang mga 7:30 nandun na si Tito Eddie. Pero parang 11 pa siya. Ganun. So pagdating niya dun sa tent, syempre nakatayo muna siya doon. Hinihintay niya na ipasok yung upuan niya sa loob. Ganun. Tapos ako, because sandali lang, medyo awkward na to kasi nakatayo pa siya and he's a little old na at that time, diba? Tapos pinaupo ko siya, Tito Eddie, dito na lang kayo sa upuan ko. Tapos kinamayan niya ako, salamat anak. Tapos may 500. Binigyan niya ako ng tip. Ang ganda! Pero, so hindi ka pa niya kilala? Hindi niya ako kilala. So kala niya, assistant ako. Tapos naka-costume na ako, 60s, 50s, gano'n. Tapos maraming Assistant salamat. na naka-costume. Nakapumada. Oo, ang ganda. Dapat naningil ka ng mas malaki. Oo. Sana minasahe mo na si Tito Eddie para dadagdagan. Tapos nilook forward ko na makasama ko siya every morning kasi pinakita ko sa staff na, may 500 ako. Ang ganda. Noong nakatrabaho ko si Tito Eddie sa Hintayan ng Langit. Ang bayad sa kanya, kaliwaan. Alam yung kaliwaan, di ba? Cash. Tapos cash. Tapos na nagbibilangan si Rin, yun yung dulong Siyempre yung TM ni Tito Eddie, di ba mga 2K lang yun, di ba? Medyo malaki yung TM niya. Niloloko nga namin. Kapag may nangangailangan ng pera dito, parang kilala nila sinong unang... Sino lalapitan? Sino lalapitan. Bakit may 500? Kaya ako na, dun galing yung 500 ko. Doon ang galing. Baka nakakubra muna siya sa Tito Eddie. May bulto ng cash dun sa bulsa niya. Tapos ganun din siya. Oo. Bigay mo to dun sa assistant. Pinakapumada. Yung naka-costume yung parang ako. Tapos, tataka siya. Parang kamukha kita. Pero lagi ang agad kasi si Tito Eddie pag pupunta siya ng set, wala siyang PA, wala siyang... Yeah. May driver lang siya, pero yung driver, magdadala lang nung upuan. May upuan nga ba siya? Parang yun lang yata upuan. Wala nga siyang kama na kasi mga artista may mga pakama, di ba? Tapos aalis na, so wala talaga siyang kasama. And nagsistay siya even tapos na yung shoot niya, gano'n. Kasi he really likes going there. Kasi mahal niya talaga yung paggawa ng pelikula. Mahal niya yung industriya. Pero paano niya na Paano ka na niya na kilala? Wala na, one day lang yung shoot ko noon eh. Tas, So wala lang chance to explain. actually, ako lang sa... Baka mamaya. Dami Tito ka na. Eddie! Tito Eddie, okay naman naman siya. Ako lang yung sa probinsyano ang nagdalawang role. Ano isa? Yun nga, Tito Eddie, tapos meron akong villain role later. Pero walang connection. Wala. Hindi nalito yung mga tao, parang... Wala nakapansin. Ito yung inabutan ni Tito Eddie. Ang galing. Ito pala yun. Hindi ko alam Sino paano. ba yung isang artista ko rin Si Maris nga ba yun na parang kinocall siya ulit ng ng probinsyano. Tapos siya yung nagsabi, hindi po ba, na-call niyo na po ako, namatay na nga po ako nung kalimutan na nila ako sa sobrang tagal. Siya pa yung nagsabi, sabi ko, honest ka rin, no? Di mo kailangan racket. Di ba yung mga talent na parang paulit-ulit lang nagagamit? Di rin sinasabi, hindi sila honest. Kasi Siyempre, racket lang racket din yun. yun. Hindi ako honest talaga. So, Yun yung gusto namin sabihin. Wala na, okay naman na. At least umamin si JC. Hindi mo ba naka-work si Tito Eddie? Ano lang, sa isang interview. Grabe yung professionalism ni Tito Eddie. Pero yun, wala siyang PA. Pero lang siyang driver nga, yun lang. Wala siyang PA. Parang lahat, nakita ko noon, dahil nga interview, hawak-hawak niya yung damit na isusuot niya. Grabe, no? Tapos siya na bahala. Tapos matanda na siya noon. So makikita mo ganun pa rin siya ka, dedicated. Hindi nang pa-power trip. isa si Tito Eddie sa pinakaunang straight guy na nagkaroon ng gay role tapos sarsuela pa. Yes. Lagi Ano siyang ba gay tayo role. nun? Tubog sa ginto? Hindi ko alam yun. Oo. Maton na siya. Diba? Grabe yung pagkamaton niya sa yung mga lolo nyo, tanungin nyo. Grabe yung
Grabe yung pagkamoton niya. Tsaka ano siya, parang iba, hindi lang siya action star. May pagka, ano yung dila? Pasmado. Pasmado. Ulo Bicolano naman, kasi no? siya. Pasmado. Pero din. totoo, Ang galing Bicolano yung siya. ano niya. Oo. Bicolano ba siya? Tapos naalala ko rin merong time parang hindi matanda na si Tito Eddie. After nung Hintayan ng Langit, the next day meron din siyang taping. Parang ganon. Parang siyang teenager kung mag-work. Kala mo maubusan ng pera sa bulsa. Yeah, yeah. Anyway, so kunyari ngayon nag-shoot na kami. Siguro mga 6 p.m. ganyan. Tinawagan siya na yung shoot niya the next day, pack up. Pinuntahan niya si Rain. Sabi niya, pack up ako bukas. Pwede na tayo mag-shooting. Sabi ni Rain, ay, Tito Eddie, di mo ganun yun. Baka pwede mo kayo kung tinaro yun na ba kung pwede kami. Wala siya sinasayang na oras. Ay, pack up. Ganun lang. Pwede tayo mag-shoot bukas. Pwede ka ba? Tinataro niya si Tita Gina. Tita Gina. Pwede ka? Di ba pwede ka bukas? Sumagot, niya. nag-yes naman. Hindi ko na alam kung ano nangyari kasi di kami ready kasi yung shooting namin, hindi naman any lang yung location namin, di ba? Bilang post office. Post office. Ganyan. Pero yun, nakakamiss yung mga ganong artista. Hindi, tsaka yung ano, yung pagmamahal sa craft, na pagmamahal dun sa shooting. Alam mo naman natin, ang hirap-hirap talaga mag-shooting. At passion talaga to eh. It's a calling, di ba? Na gusto ko tong gawin, kaya ako siya gagawin. Kahit gaano kahirap. Kasi masarap makatrabaho yung mga veterano. Sina Sherry Hill. Yeah. Ang galing. Pag sila yung ka-work mo, on your toes ka, ikaw din mapapacheck sa sarili mo kasi parang, bakit kapag katrabaho ko yung mga sobrang mga veterano, yung mga yan, Eddie Garcia, parang laging, parang galing-galing ko. Parang nag-aaral ako the night before, pero kunyari, sasabi natin, yung mga artista ngayon, di na ganyan, na nilaraket-raket na lang. Pero parang self-check din siya, na parang, ba't parang ganun? Kaya ko naman pala maging sobrang prepared na. Kasi kay Tito Eddie, nung nag-PA ako sa kanya, tinatanong nga niya, parang dahil racket PA lang ako, kunyari itong eksena na to, magre-reading kami, so memorize niya, yung script niya puro highlighter. Tapos magto-throw line siya. Ang throw lines lang naman, pero siya may question and answer na, saan to nanggaling? Parang ako, hulo, hindi parang mag-aral ako dito. Para sa one day racket. Para sa one day racket, talaga after na nagpapasa ako. Lahat ng mga eksena niya, inalam ko yung before and after kasi tatanungin niya, anong pinanggalingan nito? Saan to pupunta? Dapat sinabi mo, Tito Eddie, kayo po yung artista, di ba? Dapat po inaaral nyo to. Bakit po puro patanong kayo? Pero yun, ako na dapat alam ko din yung mga ganun. Di dahil racket ako, rarakitin ko lang din. Pero sa totoo lang, pag si Tito Eddie lang pala eh. Pero pag ibang artista, chika lang. Ganun lang. Ikaw na yung nagtatanong sa artista, saan to galing? Hindi mo alam. Bobo. Porque racket lang. Hindi na napabalik. May nakatrabaho na ba kayo, Direk, na sobrang conscious sa camera? Yung kailangan niyang check yung angulo niya habang umaarte? Parang maraming ganun. Maraming ganun? Oo. Name drop! Yun ba yung next mong kwento? Oo, sana. Yun yung next yung kwento. Sige, i-bleep namin yan. Huwag mo na lang pangalanan. Wala pa wala. Go. Basta may nakatrabaho ako na kung ayan yung camera, di ba? Tapos umiiyak siya, tapos yung iyak niya, grabe na, tuloy-tuloy na iyak niya, gano'n. Tapos nakikita mo na nahihirapan siya. Pero dahil ito yung angulo niya, kailangan niya umiyak na gano'n. Kailangan ko tumingin sa right kasi nandito yung angulo ko. Tapos tinuloy niya yung linya niya. Kung ganun. Pero hindi pa naman nung lumabas. Hindi pa sa na labanan. sumabot sa ganun. Umiiyak. Pero yes. Sino yan? No. Lalaki, no? Chismosang... Ba't lalaki? Maaarte kayo mga lalaki. Na artista. Alam mo, for some reason, Oo. maraming maaarting lalaki kesa sa... Diba? Lahat ng mga naka-work ko na mga lalaki, well, hindi ko sabihin kasama si JC. Pero marami talaga. Para magtatanong, alin po dito yung camera ko, Direk? Baka naman gusto niya kasing alam saan niya Hindi, ibibigay. alam ko naman. Pero minsan, pag pinapanood ko na sa monitor, yun kasi yung Maanggulo. niya. Oo. Yun yung tinatawag namin na parang umaanggulo na siya. Kasi minsan tinatanong naman ng artista kung nasan yung camera niya para hindi sila masapawan. Kapag kunwari magkausap, ganyan. Pero may mga artista nagtatanong kung nasan yung camera. Para dun sila anggulo. Hindi kasi kaya ako na to na-open kasi, syempre, Sige. sa may loob ko! sarili mo. Hindi na kaya ako to na-open, syempre, ano to give and take to generosity to Kung ano ibigay ko sa'yo, yun yung ibibigay mo sa akin. Baga, wala naman tayong parang nandito yung camera, isipin mo yung camera habang iniisip mo ako. At dami mo kasing iniisip as an actor. Isipin mo yung linya mo, isipin mo yung emotions mo, isipin mo kung nasan yung camera, isipin mo kung naiilawan ka ba, isipin mo yung sinabi ng director habang saan ka pupunta, markings mo, gano'n. So ito, talagang priority yung camera instead of me. So ngayon, instead na maiiyak din ako habang umiiyak
umiiyak siya, nakikita ko siyang umaanggulo. So, hindi nakakatulog. So, ayun. Sorry. Pelikula yan? Oo, pelikula. Hala, okay. Yung iba naman, kailangan malaman kung saan yung angulo, kung saan yung camera, hindi naman angulo. Kung pagsasampalin, di ba? Pag sampal, syempre hindi naman totoong sampal, yung kailangan magsapaw, di ba? Pero yung iba, mas exciting yung tinototoo. Oo, yung Maricel Soriano. Dun sa dalawang Miss Reyes. Real. Yung 20 na sampal ata. Tuloy-tuloy. Totoong sampal. Try mo. Minsan, pero actually, ang lagi nating sinasabi, kahit yung mga artista, mas gusto nila na totoong sampal na lang kaysa dadayain, tapos magte-take two, di Oo. masakit palalo. Meron kasing iba ina-anticipate na parang, ay, wala pa te. At saka yung mag-make face. Oo! So, ganun na siya. Kala mo, napatay na siya. Kasi sinampal ka lang. Kapag sinampal ka ni Maricel Soriano, feeling ko same din. Parang death. Ang kwento At ni least- Paolo sa akin, si Jean Garcia, nung nasampal daw siya, medyo nawalan muna siya ng malay. Saka siya bumalik dun sa... May knockout factor. Kailangan mo na mag-recover. Nawalan siya ng balanse. Ganun. Pero yun yung isa sa mga mahirap nga gawin kapag baguhan ka pa lang yun. Yung Oo. dayang, sampal, Suntok. suntok. Kaya iba talaga usually kapag may action scenes, merong fight director. Oh. Kasi sila yung nakakaalam ng tamang anggulo. Kasi kunyari, syempre di man kailangan suntukin, di ba? So, wag na nga, haba. Tsaka parang napagod. Hindi, kunyari Hindi ka susuntukin pwedeng ko si... action director. Suntukin ko si JP. Si JP, Ah. galing yung kanan. Oops! Dito. So, dapat, para hindi mahalata. Na siya may, lang to, di ba? Daya lang na gano'n. Dapat yung camera nandito. Kasi pag dito, halata siya na Na hindi sumapaw. hindi sumapaw. So, kadalasan nilalagpas mo siya eh. Para lang maintindihan. Ganun. Kailangan, ano tawag doon? Yung action ng artista. Ganun. Yung tawag dyan. Please comment down. Tapos di ba minsan, kapag gano'n, may laway pa. Then tsaka may yung blood effect. Ah. Nandito na yung blood effect para pag sinuntok na gano'n. Grabe yung pagkasuntok, no? Parang doon pa natin talaga masuntok. Pero Wala, parang merong isa-share si Tony. Sasaksak ng ballpen. Nabato ng stapler. Anyway, okay. Hindi, ibang skill set kasi yung combat training na yun eh. Lalo na pag... Sa drama school kasi. Wow! Hindi, may combat training class talaga para maintindihan mo kung kailangan susuntok. Tapos magre-react ka. Tapos kung gaano ka sakit. Kung kapag tinira sa likod. Kapag... Yes! Sinuntok. Sinaktan ka Tinira sa likod. Sa likod, Yung mga bastos lang naman yung mag-iisip na, Okay. wow! So, may ibang skill set siya para aaralin mo. Parang paano sa paglabas sa character, di ba? Skill set din yun eh. Yung papasok ka sa character, tapos lalabas ka sa character. Kailangan kung marunong kang pumasok, marunong ka rin lumabas. So, hindi mo siya dadalhin sa bahay. Ano rin yun? Iba classes for that. Parang yun. And this sex education is brought to you by Jason Santos. School of Acting. Meron palang class na gano'n, Yes, no? yes, yes. Kasi actually, lagi yung tinatanong ng mga artista, yung kunyari, sobrang drama yung scene, tapos pagka-cut, umiiyak pa rin yung artista, hindi siya makalabas dun sa eksena. Tapos parang may mga nagtatanong sa akin mga artista, parang, Direk, paano ko makalabas? I don't know. Out! Ganito. May classes pala for Oo, that. may yun. May debriefing siya. Na sarili mo rin yung, paano mo siya in-internalize, ganun mo siya. Oh, shit. Parang, pwede rin ba yun sa directors? Oo, pwede. Parang feeling ko kailangan. Yung naka-work ko na ganyan, si Alessandra, si Alex De Rossi. Ang galing niyang pumasok, tsaka umalis agad dun sa character. Para meron kaming ginawa yung wagas. Tapos yung character niya ay... Maligno, Jeremy. Sasabihin Kaya ko, pala sasabihin ko, OFW. Hindi OFW, comfort woman yung role niya. As in yung kukunan namin, as in sobrang bigat na eksena. Before take, nakikipagtawanan pa siya sa amin, ganyan. Pero si Alex sobrang ingay. Tapos pagdating sa eksena, yun na siya. Oo. Tapos nung nag-cut, tawa siya ulit sa amin, ganyan. Tsaka feeling ko yung karamihan dyan, yung nangyayari ay, syempre yung iba dahil na-internalize talaga nila yung character. Pero I think, yun yung danger kapag ang ginagamit mong pag-internalize ay personal traumatic experience.
So, parang nirelive mo siya ulit. So, tagal bago ka makaalis. Oh, pero yun kasi yung work ng actors. Yun yung art, yung pagpasok dun sa feelings na yun. Ng feelings of abuse, ng betrayal, ng abandonment, sadness, ng joy, ng pleasure. So, dapat kung paano ka pumasok, dapat naintindihan mo din paano umalis. Kaya di ba parang hindi raw effective yung sense memory sa acting? What sense memory? What sense memory? Basta message. As someone na galing sa drama school. Sense memory. Kunyari, when I say a word and then you remember something, that means you feel a certain way about a word. Kunyari, when I Tira. say... Charing. Tira sa likod. Tira sa likod. Anything na nag-trigger ng emotions. Basically, kunyari, when I say... Imagine ko na yung word. Tira sa likod. Anong word mo? Ano nag-feel mo na nag-trigger ng feelings na word? Kunyari, as basic as when I say airport. Anong nararamdaman mo na yun? Si Oy. When I say dried leaves, gano'n. So you relieve a memory with a certain word or that triggers the emotions. So yun ang sense memory. Kaninong ano yan? School? Strasberg, Lee Strasberg. Pero kasi, at ito yung sinasabi ko, ang dami kasing books ng acting. Pero at the end of the day, walang tamang book. Wala yung, it's all guide. You still cook your own adobo. Like James Cook. Order na kayo. But sometimes you don't cook. You just eat. Totoo, personal, no? Wala namang rules of this is it. Parang gano'n. Tsaka madami yan. Sino-sino? Stanislavski, si Lee Strasberg, si Stella Adler, Ed Morris, Dami. JC Santos. Santos. And I think mas ano yun. Mas effective yun eh. Yeah. Yung na hindi mo ginagamit yung sense memory. Kasi nga, paano kapag naubusan ka na ng paano ka makaka-relate sa isang bagay? Hindi, but just like us, di ba? Pag nakakapalit tayo ng character sa pelikula, di ba? Nahahabag tayo sa character. So minsan, pag Wow, what's nagbabasa... habag? JP Habag. Naturuan yung isa. Pagka nararamdaman natin kung ano yung nararamdaman nila, di ba? Ganon din kami pag nagbabasa kami ng script. Minsan, iintindihin mo lang naman tapos habag ka na. Hindi mo siya kailangan ganito ako, pare, dapat damdamin natin to kasi hindi tayo, sino yun? wala nang gano'n. Pero it usually happens na gano'n. Saan ano ka? Drama school? Sa New York, sa Broadway. Kaya I saw him sa Nasaan ka nun? mini stop. Sa Times Street. Sa Papo. Sa Uncle John's. Grabe, di ba? Broadway lang naman. Sorry napunta sa acting. Pero ganda nga kasi wala pang sobrang naghimay ng acting sa mga guests namin. Kaya mo, sa next na pelikula mo, yung next naman na. Isa-isayin na natin lahat ng mga libro ng acting. Method acting. Since 5 naman yung pelikula na... Totoo. May lecture. Oo, may lecture. Totoo yan. Meron ako naka-work na artista Bumelo pa, gumanon pa siya. sa Dito at Doon. Dalawa lang kami doon. Hindi, meron, naka-work ko, sabi niya, parang yung eksena, hindi naman iiyak, pero parang, direct gusto mong umiyak ako dito. So, bakit? Pero minsan kasi naging nakasanayan na rin ng artista, especially pag galing sa teleserye. Yes, pag galing sa TV. At feeling ko hindi naman yun kasalanan ng artista kasi ang teleserye, lalo pag panghapon, yung tawag nila panghapon, meron talagang hinihingi. May hinihingi talaga na acting yung isang TV show, teleserye na I think yun yung paano natin makikita yung husay ng artista. Alam niyo yung medium niya. Si Miss Uge yung nagsabi nun sa akin Parang, di ba si Miss Uge siya yung isa sa mga successful na nakapaglipat from, kung may igot lang, parang dito, si Miss Uge yung from TV to theater to pelikula to TV. Nung tinanong ko siya, sabi niya, dapat know your medium lang. Dati naman, pumunta siya ng from theater to TV, hindi niya yun alam. Pero naintindihan niya na, kailangan OA acting sa TV kasi nga yung mga nanonood nun, kumakain. Lalo na kapag hapon. Kumakain, nakikipagchismisan, nagluluto. So, pero, kung OA acting niya, hindi naman niya yun dinadala. Nung siya si Simang, di ba? Si Simang. Oo. OA acting yun, di ba? Pero iconic. Pero nung Lalo na binuhusan siya ng mainit na tubig ni Rosenda. Siya din, ni Maylin. Ano pangalan ni Maylin doon? Dugong. Iba-iba na.
Pero, Hindi kasi minsan you just want the person to be vulnerable eh. Kasi masarap panoorin taong vulnerable, di ba? Yung parang anytime parang, maiiyak na siya. Tapos minsan yung pinipigilan yung iyak, yun yung nakakaiyak eh. Minsan yung tinatawa yung iyak, yun yung nakakaiyak. Hindi lang yun yung acting. Even the part na, yung conversation, yung rhythm ng conversation, minsan parang nakaka-amaze. Puta, ang galit siya. Grabe, ang galing. Pero hindi naman yun yung point eh. Paano siya umabot doon, yun yung clever. Yun yung acting. Yun yung work. Parang, yun, Ganda. ganun. So it's Lovely. really about the conversation and the rhythm of the conversation. Eh, kung paano mo dalin yung audience, then that's the command. Ang actor, dun siya magaling. Ibig sabihin. Galing. Hindi kayo, nadala ka niya. Kasi gano'n. lalo na yung kapag nag-iipon ng luha, yung nasa mata lang, tas hindi bumabagsak. Yeah. Yun yung nakakaiyak, no? Tapos kaya nilang ano. Pero actually, ano rin doon, di ba? Muscle control din yung, kunyari si Nora Honor, pag sinabi ng director sa kaliwa lang yung luha, naaral yun. Muscle control siya. So, ibig sabihin, sobrang galing Skill siya. talaga si Nora Honor na lahat naman kaya yun. Pero syempre, hindi Parang lahat i-command kasi skill. na Parang dito i-command na dito lang talaga babagsak yung luha. Hindi naman dati digital na kayang, okay, one more, take 5, game. Dati, mahal yung negatibo. So, parang dapat pag nagda-dolly in na yung ano, pag sinabi ng director, stop yung dolly, tuloy yung ano. And tsaka to build the confidence to be that precise. Oh. Ano yun? Kasi ang nakakatakot ng umarte for the camera eh. Parang i-command mo yun na kaya ko siyang gawin. Ano, master yun. Master Yung sila. master. May napanood akong National video artist. nun ni Lino Broca. Yung dinadirect niya si Nora. Parang sinasabi niya, dito ka iiyak ha. Tapos si Nora, okay po. Tayo mga reklamador, parang, ang dami pong Pwede ba yun? Pero si Ma'am Nora, okay. Yun lang po ba? Gusto yung bang zigzag? Sabi ka gano'n. Okay, sige. After nyan, i-judge natin ang New York trained na si JC sa I Remember You. Uy, kanina nagkwentuhan kami about I Remember You. So, bukod sa si Sir Boy Y nga, Boy Eniguez ang DOP, shot entirely in Boracay. Shot entirely in Boracay. Tapos mga empleyado talaga ng card bank yung mga kasama namin na umaarte. Wait, so totoo yung card Oo, na? nagulat nga ako eh. Ano ba yung card bank? So it's a rural bank in the Sa Philippines. Boracay? In the Philippines. In the Philippines. So marami na silang branches. Basically, ang advocacy is poverty eradication. Laging sinasabi naman to ng president, bangko sila ng mahihirap. Basically, pumupunta sila sa center, tapos ikakalap nila yung mga tao, interviewin nila yung mga tao na nangangailangan. Tapos, tatanungin nila, saan mo gagamitin yung pera? Anong skill mo para ma-invest mo to? Ganun. Sus, pauutangin nila. Nang walang interest at walang collateral. Paano kikita yung bangko? Oo nga, So, yun yun yung tanong ko business eh. model na kakaiba, pero approved siya ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kasi kailan lang, nag-attend ako ng microfinance institution na nandun lahat yung buong Pilipinas. Nandun ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Gusto talaga nilang tumulong. Galing, no? Winner. Pwede pala yun. Nang walang ano. Baka... So, yun yung kwento nung sa character ko. Okay. Na isa akong area manager ng isang bangko na pumunta sa Boracay nung panahon nung nanganganib yung pamumuhay sa Boracay. Actually, Before yung story pandemic siya. or After pandemic. After pandemic. Nung time na yun na kakaangat pa lang Yung ng rehabilitate. rehabilitation. So, nilapitan nila lahat ng mga tao, tapos sila lang yung bangko na hindi nagsara for that. Hindi sila nagsara para tumulong. Tapos binigyan nila ng mga kabuhayan yung mga tao. So, nung time na nag-shoot ako doon, may mga tao talaga na kilala yung mga kasama ko. Sila yung rockstars. Tapos malalaman na kasama ako. Kasi nga, nakapag-aral nila yung mga anak nila, nakapag-sustento siya sa mga, sa pamilya niya, gano'n. So, ayun. Tapos lumago yung isa, lumago yung negosyo. Gano'n. So, Ano ba kwento ng I Remember You? So, tungkol siya kay AM Gani, sa character ko. Journey siya ni area manager Isa Gani na pumunta ng Boracay, pero ayaw niyang pumunta ng Boracay kasi meron siyang heartbreak na nangyari sa Boracay. Pero Yun dun yung kasi nasa trailer. Doon kasi siya Okay. na-destino. Na nakita mo na siya sa hospital ba yun? Oo, sa hospital. Di ba? Actually, pag napanood niyo yung trailer, ganda ng pagkakakuha talaga ni Sir Boy. Ganda ng Captured. pagka-capture niya. Pero nakapunta na tayo lahat sa Boracay. Nakapunta ka na sa Boracay. Nakapunta na ba kayo sa Boracay? Meron hindi eh. sorry. Basta, alam na natin kung ano yung tsura ng Boracay. Ang dami na nakapag-shoot sa Boracay. Pero yung pinakita din sa I Remember You, yung ibang side ng Boracay. Oo, hindi siya yung puro glamorous na side ng Boracay. Yeah. May residential na for the first time. July July 9. July 9. July 9.
The first of the Wait, JC directed Festival. by... Bobo Yonzon. Si Bobo Yonzon ay isang writer. This is his first time directing the movie. Okay. A movie. Yeah. So, directorial debut. Directorial Pero debut. saan siya nagdi-direct dati? I think commercials and Okay, mga TVC. TV. First feature film. Yeah. So, Oo, medyo nakakaba kapag first feature mo. sobra. I can imagine. Lalo na kapag artista mo, JC Santos. Well, Na nakapag-Broadway. Yung role dito ni Valin ay president siya ng Boracay, hindi? Hindi. Hindi. Okay. Kung nakita niyo sa trailer, meron kaming away na ganyan kayo mga mayayaman. Kinuwento na may something na nangyari sa amin sa Boracay. Kaya hindi na ako bumalik doon. Ang hirap i-explain. Oo, ang hirap i-explain. Basta, Hindi na sa spoil. pero nandun sa trailer na nag-propose ka sa kanya. Oo. O, parang may flashback eh, biglang may Oo, nag-yellow eh. Nagsumepia. Parang yung journey ng character ko, it's about self-healing pero at the same time, while helping. So meron siyang ganung struggle. Of course, pasok sa Pilipino na may family side siya na yung tatay niya may sakit, kaya siya, I remember you. Hindi na siya maalala ng tatay niya. No. Wow. Pero bakit Boracay? Kasi Dahil nga, dun it's sa a true card story. ba? Dahil true story siya. Siyempre, iba na yung pangalan, di ba? Meron talagang manager doon. Actually, nandun pa siya. Kwento niya? Oo, kwento niya talaga yung... Andun yung Valin? Wala. Di mo chinika? Alam ko na. Oh my God! I know na. Alin? Secret. Panoorin mo. Napanood mo na ba? I think I... Baka andun din sa film yung... Pero ano, totoong syempre, Valin. ang true story is yung natulungan yung Boracay, pero fictional na yung side ng love story. Galing ng card bank. Hindi ko alam na totoo yung ano. And yung Bente Productions, they're planning to do movies in the next coming years, inspirational movies. Pinifeature yung mga natulungan ng card bank. So, yung mga ganong kwento, i-feature namin eventually. Ganda. Lovely. Ang next yata na movie is about mga restaurants na naging successful dahil sa natulungan ng card bank. Naghahanap din kami ng tulong dito sa basa. Sana matulungan niya kami. Baka naman. May malapit pa dito sa Kiefer. Sa card bank. Card bank, oh. Ang galing kasi even the president when I was shooting there, nandun siya, tapos ini-interview niya yung mga tao. So, ang dedicated. Ako din, gusto ko ma-feature yung mga unsung heroes ng mga empleyado ng card bank. Iba sila. Iba sila mag-work. Iba yung mindset nila. Okay, sige. Invite mo na sila kung wala pa si Valin. July 9, sana makita ko kayo sa sinehan. Lagi ko sinasabi, ang hirap ngayon sa, 'di ba? Maraming nagpapasok ng local sa cinema ngayon, ang dami nating kalaban na Hollywood na. Pero lagi pa rin nagko-contribute yung mga filmmakers para sa pelikulang Pilipino, para sa audience na Pilipino. At hindi kami tumitigil kasi wala lang manonood. So lagi kaming pag-aambag para sa pelikulang Pilipino, para sa Pinoy. Ayun. So sana suportahan natin sa mga sinehan kasi iba pa rin ang experience ng sine. Yes. Every time. Agree. Lovely. Tsaka meron kayong yung scene change, di ba? Oh, yeah. Nagitab. Oo nga pala. So I'm producing a play. Saan ka na sa nag-produce? Okay. I'm producing a play. Dagitab. Pelikula to ni Giancarlo Napanood niyo ba yan? Cinemalaya? Abrahan. Anyway, ginawa siyang play ni Gilan Luarca. Yung gumawa ng 3 upuan last year. So they're rehearsing right now and it's gonna be shown in July 6. 2 weekends lang muna. 8 shows, di ba? Yeah. And then 3 upuan will be rerunning on August. So, Sana malagdagan na yung seats kasi hindi ako nakapanood last year. kasi, Tatlo lang kasi upuan. and then we like it like this. Intimate theater lang siya. Gusto What namin if dito? Kasi laki to ng hindi, mas malaki ng konti arete. Hindi, parang ganito Pwede. to. Parang ganito lang din Parang yun. ganito kalaki rin yung sa arete. Kaya lang, 3.5 yung ticket namin. Diyan. Ayun. So, usually kasi mga 60 lang yung audience namin. Kasi masyadong malungkot yung play and we really want you to feel it. It's an experience. Congrats, Thank you, Thank you. Sana makabuluhan yung mga na-share. Oo, bongga. Sa next, Chabak for the next guesting. Yung Megan Ryan naman. Megan Ryan. Pwede ko naman sigurong i-announce, no? So sa July, this I Remember You. And then August, it will be Megan Ryan. Tapos sa September, With Meg Ryan, charing. Megan Ryan. Based on Meg Ryan. Tapos September, isang daang awit para kay Stella. And then... Di pa pwede yung iba sabihin. Ganun ba? Di pa, wag muna. Okay. Oo, wag muna.
So, yun muna yung abangan. BC. Yes, yes. Yeah, Sinong pro- BC? Promotion. Peak ng career. Peak Yan ng yung talaga. career. Peak ng career. Kapag may anak, kailangan peak ng career. Hindi mo bababa. Hindi peaks and valleys, but peaks and peaks. Thank you, JC. Congrats, JC. Ayan, thank you guys. So sa mga brands dyan, tulad ng I Am Rentals. Thank you, I Am Rentals. Thank you, I Am Rentals. Yeah. Resorts World Manila. Charing. I Am Rentals. Ayun, so ano yan? Baka naman you like to partner with us, feel free to email us at ang walakwentangpodcast@gmail.com. If you like this episode, please subscribe, follow sa YouTube, sa Spotify. Maraming salamat. Di na natin alam kung ilan yung natin, subscribers. Pero thank you guys. Thank you, thank you. Sa pag-follow. Saya ng live. Yes. We release yung episode every Monday and Thursday. Ito, totoo na talaga to. Oo, nagagawa Nagbalik na kami, finally. nakabalik na kami. Every 8 p.m. Hindi na ng makakip Monday up and- si Sai sa pag-i-edit ng episodes. Yes, totoo Oo. yan. Kaya, thank you. Tsaka sa mga nagko-comment, sa mga nag-share, sa mga sumusubaybay, pati sa, sa Facebook. Kasi yung Facebook natin, dati, talaga siya, after podcast chikahan, nakikipag-usap tungkol sa podcast. Ngayon, bihira! Yung tungkol sa podcast mo! Ano nangyayari na doon? Merong isa na napaka-makabuluhan kung paano yung mag-anonymous. Tapos, Wala na, paano wala na. mag-anonymous? Tapos, ang naging sunod na post, test. Anonymous ba ako? Ganon, tuloy-tuloy sila. Wala silang ginawa. Pag meron isa nag-umpisa, parang, kunyari, meron bang mga ka-eme dyan sa Dubai? Magkita-kita naman tayo, ganyan. Okay, ganyan, lahat mga taga-Dubai. Tapos meron naman, may mga ka-eme ba dyan sa Taiwan? Naging chapter 2. At least alam natin na they're everywhere. Yes! Pero yung pag merong bagong episode, pag magpo-post si Chris, 1 comment, 2 comments, wala din silang pakialam sa podcast. Si Chris pa naman kung magbibigay ng caption, talagang ganda ng caption ni Chris. 2 weeks sinusulat ni Chris yun. Oo, pwedeng forward sa libro, gano'n. Nakapagsulat na siya ng forward sa Oo, libro. yun, awa-awa ng just 1 comment. 2 comments. Minsan si Milo pa yung isa. Si Ina na lagi napagbibintang ang anonymous. May mga nag-aaway pa minsan dun eh. Away-away sila mo. Guguluhan na Ba't kaya rin di ako. nila gawin ng live yung pag-aaway? Meron pa dun parang sobrang inaaway na. Minsan kasi hindi na natin nakikita, nararamdaman na parang tas biglang may sumabog na nagulo, tas may magpo-post na isa na parang dun sa isang nag-post na hindi nakayanan ang mga wala lang parinig ka. Sinaan ka lang parinig ka. Ginawa ka high school. Kaya kapag tayo napasara ng Facebook. Mag-message na lang si Ron Singh, si Ina na parang, Direk, anong nangyayari sa akin? May busy ako. Minsan kasi pag busy ka or matanda ka, hindi na para maki-comment. Popcorn. Yung kapag may nag-aaway. Okay. Ayaw, pag may nag-aaway, uy ma. Thank you guys. Thank you guys. Thank you, JC. Thank you. Salamat sa Basta Cafe. Salamat sa cafe. Salamat sa inyo. Thank you. Ano